TV, Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Maabig magayagan na kapuasan at balang sinansakay pinablin dumaringal. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag, ti dahito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti na siya at nga kasasaad tatta nga aldaw iti Martes pitsa 11 bulan na Nobyembre taon 2025. Ipaparungtal sa programan Orly in the Morning. Kantabay tayo at technical side ka Richard Ulanday. Say amigo yo, your one and Orly. Nakaulop yo at pangiparungtal na saray manunaniran impormasyon na balita, komentaryos. Pakaasulan na aral, aliwan pandural, pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Good morning nga pala sa ating classmate nandyan sa Metro Manila, si Lilibet Diaz. Kumusta na ang sitwasyon dyan sa ano ba yan? Montalban, Rizal ba yan? Dito baha pa rin. Malapulanan na karuman at inumpisaan la sa panlinis. Bill out na say danom panlimas ya aya at limuloob at saray kaabungan wala ni ray abong yang gat saray ang kaplusan at underwater ni ada sarayan na kaplusan. Kanyan kaskasyan tayo untal na malinis at kaliber-liber jad paripit na kaabungan tayo jad arapan na abong tayo ta siyempre jad karakal na sararatay basura ya inyagos at samay dulap ya araya at limuloob at saray kaabungan
ya salinap na danom. Mangkalaw tayo, nalalapuan, dararatan niya basura, agaylay karakal, nan subside la, so danom, saray medyo atagay iran na parte, diman atipon iraratan niya basura. So imagine nyo tan, panlalapuan na sararatan iran na basura, walay makabaraad saratay drainage, kanal, esteros, amay-amay styrofoam, plastic. Aya sumanderal at ati gagimira na environment tayo. Aside at sararatay gahaman iran negosyante, politiko, yamangi iter na sararatay permit, saratay illegal logging, aratay mining, tan arumniran na pakadusyang nasay environment tayo at ating agagimira, yasika tayo natan sumansasapur at sararatan, aratan na ipikto na saratay illegal logging, mining. Idandara at ati gagimira na saratay permit to operate. Yagdala balot iya alang-alang o dino agdala babalansian, agdala neneng-nengen so kipapasen no anto so ipikto ya itertod satay sare umbalay iraratan niya klase na proyekto basta walay na pangkwartaan, walay pakalmuan, sige aproban iraratan. While it is true, ya wala rin nagagawan development, pero no makaderal na environment, ditan dapat walay nanganganda at ati gagimira balansi dararatan. Makalmukan to, economically viable, pero dakalmat sudural to, dakalmat sudusyang to, dakalmat subilaya pati yun to. Anto si Rinay. So pilian tayo sa pangkwartaan o sa ipapatay na sare umbalay. Ama ipapalapag ng dating DNR Secretary Gina Lopez, antikwanto, if you kill the environment, you kill everything. No pinatay mula tayo environment, pinatay mula namin. Atan si ipapalapag to at ato'y gagimira. Talagan nagmamahal sa kalikasan. Yan tato na antoy ipikto. Nasaratan niya klasiran negosyo. Ya iidan na permit na sa gobyerno. Nang yunatan, hararatay subdivision niya gagawin dag kapalanduyan niya kupuunda. Kalundan amin, iraratay kakiwan ditan, taidan na dalan, suuntalan na development. Antipik to. Akos kusukos, siray kapalanduyan. Awalan na sa landslide. Kimatabon ada sare walad leksab. Dakel labilay sa adusyang. Kapigan nila Batiman, 1991 na nagawatan sa Ormoc tragedy at Liti. Yan liligadad mga 10,000 katao. So inatoy lapud sama niya gawa ya flash flood. Ay agawan na bagyo ya araramay truso ya kinupuda diman at tagay rami kakiwan. Inya gustan na sa danom, ya pimapata at sare kaabungan niya agay samit na ugipdaran niya. Iray tiya manaayam diman, hinaatay, 10,000 ya katao. Naulit ni man. Da sara may bubunag nirang panon si Mublay Mot so Typhoon Yolanda. Yang katsaman so Typhoon Tino ditanya agawa mot at Cebu. Ya ayalamat natan suagawan Typhoon Uwan. Ya pinupukpuk tutimat. Ja da Northern Luzon ya gayla.
So desyang nga awit nasatan niya typhoon o bagyon si Uwan. Despite da sararatan niya undadalan at si katayon bagyo tinaon agtimot na dederya. Agtimot na dederya ya naluluwot na sa wrath of nature. Ang gapunin siya agtayo na derya ang gapoy moral lessons. Ang gapoy pakasulan tayo na singa untalan aral kumun niya agla na ulit iraratan no siga tayo at aasikasun tayo. Asaya kanupugan timot sa responsibilidad timot at gagawin tayo. Agkumun iraraya tate gagimiran unsabin unyang grabe ya sitwasyon. Walang tilay 18 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan o araramay ang tatawag na rescue o da kaplusan na sa may kasagsagan na bagyo kaplusan niya man sisiplat suurantan na dagem. Kumusta kila? Tutay ibabaga tayo lanang no manatawag imano laso kabyangan na barangay officials, manatawag la imano so local government unit, manatawag la imano so National Disasters Risk Reduction Management Council, ya kailangan lararatan so preemptive evacuation, kailangan la so untalan na unalis da saratay alaksab ya lugar ya walay posibleng untagay storm surge untagay sudanom posible na walaray nadesyang ya kaabungan hangga po ta agtimot lanti italtalog iraratan pinablimiran na dumaringel isan natan no delikado la alanganin la so sitwasyon insang kayo on tawag na saratay rescue pa-help tulungan nyo kami nandito kami sa ganitong area ay nako gaba yun ibagasirin superman mat iraratay rescuer ay nunutun damot subilay damot iraratan numipipiligro tan alanganin kanya-kanya tila survival of the fittest sulaban tutan. Kanya-kanya niya lang iligtas sa sarili yo ta danda kayo na malaglaem ya pangkanawnawa pigay agaw itan. Anti siya on sabitay bagyo. Muadtalara information dissemination. Manliliber lararatay barangay security forces ya babagaan dakila. Saratay pasan nyo, ya alaksab ya pasan niya, unlikas kila, unalis kila ditan, mananap kayo na saray atagay ya areas, pasan, lakilad saratay evacuation center. Agira mangital talag, nang kaplusan laay, susiplat na dagem tanuran, insan ira untawag, pa-help naman dyan, o sarandalay social media, ya aliwanin masyadong detalyado. Katutan dapat. So pamarmaran tayo dapat makalatila kumun na aral at saratan niya. Experience tayo na alik na da sayan na kakasil. While dyan sudan na dagupan, dakdakar iray mangkurangas, dakdakar iradtan, at ati gagimira. So, kaabungan ya o dakdakal iray evacuate kang kukumun. More or less, nagak nalilingo, ditan da barangay Pantal, mga 300 to 400 families o individual kang kukumun. So inaccommodate na sa University of Pangasinan na Pinma ya ginawadan evacuation area. So aya dapat
mampundutila. Araya kumun dapat sunakar na sararatan niya flood control projects. Ata nakabalag ya kwarta ng gawara na sarata evacuation center, ng gawara na sarata super health center. Haliwan na ng gawara na sari mansyon na arayan na opisyalis at gobyerno. Ya manggawaray proyekto ya agmet iraratan na pinabangan ha? Unla mismo ada saratay dalinda unla ada property da iraratan ya klasiran proyekto. Ya singa farm to mansion road, farm to pocket roads. Haliwan farm to market, farm to pocket. Kwartaan na sararaya ya gahama ni ran opisyal na gobyerno. O, kumusta kila? Kumusta kilan amin ya adalan na sayay bagyon si Uwan. Amin tayo talagan pinala sa pastutan. While wadta niya problema tayo, saray opisyalis tayo balat. Ulanda, we have all our officials gone. They are enjoying, mani-enjoy ira at aroma bansa. Lega niya wadya tayong mansasaper at syudad tayong dagupan. Dan jad arom ira yapasan na singa jad luyag tayon na Pangasinan. Walarad aroma bansa iray opisyalis sa tati gagimira. Mani-enjoy. Kasabida, manlapo darong mabansa. Biyahira lamot, paunlaad Amerika. Nako. Agaylay samit. Nabilay. Di bale. Maraming pera. Bahala kayo dyan. Katuta na tati gagimira. Wah. Untala. While manlilikat ira, mandudo sa tayo balat. Arata na hinagbisyo, nalingwanan nyo lamang iraratan no panaunla na panagbubuto. Jad sayang pangkanaunawa. Sa samandaling ito, makakapanayan po natin Engineer Rodrigo Corpus ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Good morning, Engineer. Magandang umaga, Sir Oli. Yes, kumustahan po natin yung operation po ninyo? Opo, sa pangkalahatan po ay nasa 75% na po yung na-restore nating power. Mm-hmm. Dahil kahapon ay bumalik na yung supply ng 69 kV po sa ating mga substation. Mm-hmm. Ngayon ay ina-assess maigi, lalong-lalo na yung mga barangay po natin na maraming punong kahoy at saka puno kawayan na natumba sa ating linya, ay sinisigurado po natin, sinisecure natin yung ating mga wires na walang naputol o walang nasira para naman pag naipasok ay safe po lahat. Yes. Saan pong mga areas ang totally damaged, Engineer? Actually po, wala naman pong area tayo na may totally damage. Mga partial damage lang po. Ito po may mga punong kahoy na bumagsak sa linya natin at napatid yung linya ng kuryente. Mayroon din yung mga nabali na poste dahil nga sa pagkalagan ng mga punong kahoy na natumba, yung mga malalaking punong kahoy. At yun po yung inuna natin kahapon, lalong-lalo na sa mga backbone lines natin para magkaroon na ng ilaw yung mga consumer natin along the backbone line. Then ngayon po ay papasukan lahat ng mga barangay na may nagkaroon ng pagkasira ng linya. Bumuo po kami ng task force restoration kasama yung mga crew na binuo rin ng ating mga contractors para matulungan po na
rehabilitate o maayos yung mga nasirang linya. Saan po mga areas yan? Sa 2nd District, sa 3rd District, Engineer Corpus? Sa kabuuan po, halos lahat ng bayan natin ay nagkaroon ng mga pagkasira ng linya. Hindi nga lang po, hindi yung masasabi nating mga major damage, mga minor damage at manageable naman po na ma-restore natin within the next 2 days ay ma-restore natin yung ating mga primary line at isusunod natin yung mga service dropping na tinatawag, yung mga individual houses na nasira yung linya from poste hanggang sa bahay. So prior dumating po yung Typhoon Uwan, nakapag ano na kayo ng mga punong kahoy, nakapag tawag natin dito? Nakapag-trim. Nakapag-trim. Prior to... Opo, continuous yung clearing activities natin. Yung nga lang po, hindi naman natin pwedeng putulin yung mga malalaking punong kahoy na medyo malayo na sa ating linya. Pero bagamat malayo ay nung natumba ay umabot pa rin sa mga kable natin. Ito yung mga punong kahoy na halimbawa nasa kabilang side ng kalsada at hindi naman natin pwedeng basta-basta putulin. So unfortunately may mga ganong malalaking puno na natumba po at nadamay o nadaganan yung ating linya. Wala bang mga transformer dyan na sumabog o pumutok, Engineer Corpus? May mga ilan po na natumbang poste na yung sinasabi natin transformer pole o doon nakakabit yung mga distribution transformers. Pero sufficient po yung stock natin at mayroon tayong pamalit kagad para once na maayos yung linya ay ma-energize na rin po yung lugar. Okay. So totally 75% na po ang energized sa mga nasasakupan ng Simpilco. Opo, sa mga main line natin at sa mga lateral lines na may primary, hopefully within this day hanggang tomorrow ay 100% na natin. And by after Thursday ay masanitize na natin lahat ng mga individual houses na nagkaroon ng problema sa kanilang mga service drop. Yun. Mayroon ba tayong mga dito, mga tawag natin, nakipag-merge ba ang Simpilco sa ibang mga electric company or power supply, engineer? Sa ngayon po ay dito sa kalamidad na nating naranasan, ay minomonitor ng ating mother unit ang Philippine Electric Cooperative Association kung mangangailangan ng task force ang ating kooperatiba para mas mapabilis. Pero since hindi lang naman Simpelco yung napiktuhan ng bagyo, may mas malala na natamaan. So sinabi po natin na doon muna ipadala doon sa mga severely damaged lines ng mga electric cooperative para mas mapabilis din yung restoration. At alam naman natin ang ating concern ay yung maibalik yung ating servisyo ng kuryente sa ating mga consumers. At in case po na kailangan pa ng mga additional task force yung ibang mga areas kagaya ng Visayas, Bicol region na medyo tinamaan din ng bagyo. At matapos yung restoration process po natin ay maaari din tayong magpadala ng crew para makatulong sa pagsasayos ng linya. Yes. Kapag ka nagkakaroon po ng power interruption within your area of responsibility, palagi na lang nasisisi ang Simpilco. Hindi rin nila alam na nanggagaling din pala sa NGCP yung power interruption na yan. Opo, kagaya yung nasabi ko po kahapon ay late afternoon na nung may balik yung supply ng kuryente sa ating mga substations. At
nagtutulungan naman ang Sintelco at saka NGCP sa pagsasayos kung mayroon mang kailangang iayos doon sa mga 69 kV lines po natin. Kasi may mga linya na pag-aari din ng Sintelco na yung 69 kV line. So, partner po ang NGCP at saka ng kooperatiba para mas mabilis yung pagsasayos ng 69 kV line natin at ma-supplyan ng power yung ating mga substations. At yun naman din po yung dinidistribute sa ating mga consumers. Wala ba kayong mga reported incidents na electrocuted or nasunog dyan, engineer? Sa ngayon po, wala naman pong mga feedback or reports na insidente ng electrocution. Kaya yun po yung binibigyan natin ng prioridad, yung safety po ng bawat isa. Kaya may mga pagkakataon na sinasabi medyo mabagal yung response. Pero alam po natin pag dumalo yung kuryente sa ating mga kable at may mga hindi properly fixed or mga loose wires, ay maaaring magdulot ng insidente ng pagkakuryente or electrocution. Kaya yun po yung sinisigurado natin, lalong-lalo na po, alam naman natin yung nasasagpan ng Sintelco ay karamihan ay medyo maraming punong kahoy at ito nga po yung dahilan kaya ini-inspect natin yung mga wires, lalong-lalo na yung mga patungo sa mga bahay. Dahil kung minsan ito yung nanineglect na parts ng restoration at hindi maiwasan na may mga naputol or bumagsak na service drops na tinatawag yung papunta sa mga kabayan. Kaya nakikiusap din kami sa mga barangay officials na kung may mga reports ng kanilang constituents, yung mga barangay base nila ay maaari pong may relay din sa mga restoration crew natin para mapuntahan at may sayos bago ibalik yung serbisyo ng kuryente. Yes. Kapag may nasusunog po, engineer, sinasabi faulty wirings. Yan ba ang dahilan talaga ng sunog, yung faulty wirings na yan? Paano po nagkakaroon ng faulty wirings? Sa mga insidente ng pagkasunog naman at yung nga po sinasabi faulty wiring. Kasi kung faulty wiring sa unang pag-energize o pag-switch on sa isang bahay or building, ay magkakaroon na ng pagkasunog or pagkasira ng mga wirings po. Maaari po siguro sa una ay maayos yung pagka-install at tama yung size ng wire base doon sa load na ikinabit. Pero habang dumaraan yung panahon, nagdadagdag ng load. Kung minsan may mga practice pa yung tinatawag nating octopus wiring kung saan ay halos nakakonsentrate sa isang outlet yung mga electrical appliances kasi nga isang outlet lang yung pinagsaksakan nila ng parang extension cord, kaya nagkakaroon ng pag-spark or sunog or nagkakaroon ng failure yung insulation po ng mga wires at nagdudulot ng short circuit. So ang faulty wiring nag-uumpisa pa yan sa installation mismo ng mga wires kung ito ay mga substandard na ginamit ng mga materials na yan. Opo, sabi ko nga po, pagka-energize or pagka-switch yung power doon sa mga building na mayroong mga installation at faulty or hindi maayos yung pagkaka-install ay madidetect agad or magkakaroon agad ng failure doon sa mga nasabing wiring. Kaya nga nagtataka ilang taon na yan na ganyan na ginagamit yung electric na yan, tapos nagkasunog sasabihin faulty electrical wiring. So
Parang unbelievable na mangyayari yon. And by the way, engineer, mayroon bang mga jumper dyan? Mga, nasabi nyo kanina, mga octopus connection? Opo, yung octopus connection o octopus wirings, kalimitan ginagamit sa loob ng bahay yan. Yung sabi ko nga po, pag gamit ng mga extension cord, extension wires, para masupplyan yung mga appliances na di kuryente. With regards naman po sa supply ng isang community, sa ngayon ay nagkakandak kami ng massive inspection. Nang sa ngayon ay may iwasan na may mga unauthorized, hindi allowed, unauthorized connection sa ating mga linya. Nagdudulot po yan ng pagkawala or yung tinatawag nating systems loss. So, may mga concerned citizens din po na nag-report kung mayroon silang napapansin na mga hindi kaya-ayang mga koneksyon or hindi palagay nila ay illegally tap wires. Ay nakakatanggap din po tayo ng mga ganong reports at binabalidate namin. At once positive or validated na meron ng ganong practice ay agad nating tinatanggal at sinasabi yung in-apprehend based doon sa provision ng Republic Act 7832. Okay, para malaman po ng mga consumers, ano po ang kaparusahan ng jumper? Yung mga nagbabiolate sa provisions po ng Republic Act 7832 ay magkakaroon ng multa at maaaring maging sanhi ng pagkakulong kung ito ay mapapatunayan na hindi siya nagpag-settle or amicable settlement, ay ililitis ito sa korte base po sa provision po ng Republic Act 7832. At sabi ko nga po, may penalty at saka maaaring maging sanhi pa ng pagkakulong. So, babayaran niya ng buo yun magmula nung, anong tawag natin doon? Non-revenue electricity ba yun? Differential billing po. Ito po yung based doon sa consumption history. Makikita naman po natin kung kailan o saan bumagsak yung konsumo. At ito po yung i-compute natin based doon sa supposed to be regular billing niya. Doon yung tinatawag natin differential billing na kailangang bayaran para ma-recover kung ano man yung losses na incur ng distribution utility o ng cooperative. So kapag ka may jumper, you consider that non-revenue tawag natin dan losses or yes po, kasi hindi po ito marirehistro sa kilowatt hour meter or yung energy meter na ating in-install para ma-measure yung consumption ng isang bahay. Ano ba dyan? Mag-create din ba ng pagkasunog ng bahay yan, yung jumper na yan, engineer? Maaari po kasi alam naman natin pag mga ganyang installation ay kung tutusin hindi siya permanent, parang temporary stop or inilagay yung isang conductor or wire at maaaring ito ay uminit dahil sa loose connection at magdulot ng sunog. Kung hindi man sa metro, kung ito ang mga metro ay naka-install sa side ng kanilang mga kabahayan, ay maaaring dito pagbulan yung sunog. So, saan po tinatap yan? Diyan sa mismo sa mga mainline or kumukuha sa neighborhood? Marami pong factors or paraan para makapag-lagay ng mga wires illegally. Una sa metro, doon sa terminal. Mayroon naman po yung manggagaling sa mga secondary lines, direct
from the house at mababypass yung ating mga metro. So, ibig sabihin po, pag nag-conduct ng reading yung ating mga meter reader, ang mababasa lang nila ay yung power consumption or energy consumed na nag-register sa metro. It is nabawasan na yun kasi naglagay ng another conductor na kung saan pwedeng doon dumaloy yung ibang consumed energy. Okay. Thank you very much, Engineer Corpus. Yung kung meron po kayong mga advisory na pwede nyo iparating sa inyong mga consumers, go ahead po. Opo, sa ating mga minamahal na member consumers ng Senpelco, alam naman na po natin yung naging effect ng bagyo, hindi lang sa Senpelco, kundi sa karamihan sa ating bansa. At sa ngayon, ang prioridad ng mga distribution utility ay maibalik ng safe yung servisyo ng kuryente sa lahat ng ating member consumer owners. Bagamat may mga nagsasabi na mabagal or matagal yung pagbalik ng kuryente, ito po ay ginagawan po natin ng paraan sa pag-augment ng ating mga manpower. Pero hindi po talaga natin makover minsanan yung buong area na nagkaroon ng damage at nagkaroon ng assessment early morning kahapon, kaya maghapon po kahapon ay sabi ko nga po almost 70% or 75% na yung na-restore na power bago mag-dilim. At tuloy-tuloy po yung trabaho kagabi para ngayon may mga area na pa rin na mapapailawan natin dahil sinasabi ko nga po na ini-ensure natin na maging safe yung mga electrical installations po from our lines going to sa mga individual houses bago ibalik yung serbisyo ng kuryente. Konting pasensya lang po at lahat po tayo ay may mabalik yung serbisyo po ng kuryente. Thank you very much, Engineer Rodrigo Corpus. Maraming salamat din po sa binigay na oras at magandang umaga po sa atin. Okay, nanggalan tayo si Engineer Rodrigo Corpus sa Central Pangasinan Electric Cooperative. 75% energized la kuno iray linya nasay Central Pangasinan Electric Cooperative. Huwag kayong masyadong magmadali dahil malawak din po yung kanilang mga siniserbisyuhan. Saka nasa liblib na lugar, yung mga tinamaan po ng mga puno, mga sanga ng puno, mga nag-trip off dyan. Kaya, kunting tiis lang. Naintindihan natin yan. Ako nga, wala pa rin akong electric sa bahay. Hindi ko malukit lahat yung mga gamit ko. Problema yan. Bilbilang ang kapo elektrisidad, ay talaga na, manahi blood kaya talaga. Kanyan na nunyaran na kipapasen, tapiano gaong kapoy, irarata immune system yo, ag kayo masyadong nakisawan, kayo maganon nakisawan, tapiano agaon tagay irarata blood pressure yo, blood sugar yo, ararate toxic lama-laman nyo, no, si gagaw nyo lawalatan, uniinom, mansisigarilyo, kailangan nyo mantumar na sa Pau de Arco capsule para na at sa kaya immune system booster para na-normalize so blood pressure yo, tan blood sugar yo, tan umpawaya, iraratay virus, toxic lama-laman nyo. Managamit kayo, mantumar kayo na Pau de Arco capsule. Untan tumat, no ang sakit-sakit so lama-laman nyo. Na types of body pain, rheuma, arthritis, arate pangkelat-kelat na ulpuyo. Sakit na lama-laman nyo. Kailangan nyo mat so mampuyok. Nasayay Pau liniment.
nanunood hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong mabangong sangkap, sikap mo extract. Galing pa yan sa Brazil. Ang Pau Liniment, walang aw sa Pau. Orly in the morning. DWIC. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga Pau de Arco. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Dato'y Pau de Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikat mat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo at #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman makasaliw na mamura. Sariwa tan malinis ya sasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung mat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Ang maagang pamasko ng Magic Department Stores ay narito na! Magic Department Store Merriest Season Sale! Magic Department Store Merriest Season Sale! Di mo na po problemahin ang mga pangregalo, pati ang mga bagong gagamitin sa Pasko. Dahil sa Magic Department Store Merriest Season Sale! Up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, shoes, accessories, gift items, at marami pang iba. Kaya para maging merry ang Christmas shopping, mag-shopping na with Magic Department Store Merriest Season Sale. Merriest Season Sale.
Celebrate the season of savings at Magic Department Store's Merry Season Sale. Enjoy up to 70% discount on amazing deals from November 14 to December 14, 2025. Visit any Magic Department Store near you. DTI Frigid Permit number R1139 series of 2025. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo,
at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. May laray mangipapawit na sa haratay greetings. Haramay arom at tabun-tabunan la. Pasensya kayo ha. Pasensya kayo. Numambilang agkuni basa iraratan. Okay. Nilira da kuryente so pantutungtungan tayo. Malaya pituyawan tila si Engineer Rodrigo Corpus na Central Pangasinan Electric Cooperative. Pwede bang matawagan din natin yung D-Corp, Dagupan Electric Corporation, dahil sinasabi dito ay papalapag na Dagupan Electric Corporation itatatwadatay ibabagan na report ya walay akuryente ditan ed Zamora Street, hitan ed Pugo Chico, ang gaputan, Kwan. Ang gaputan niya report yung kakamayat online ya walay akuryente ditan at Zamora Street. Ay, Marites! Si katulaya so problema lang ti tantayo no ang ipay jad social media wala labat lay nabasa daya untan iran ken report yang gano ang kapikatuan mapalasapas laray mapalasapas laray mimo, mapalasapas laray labir, mapalasapas lay ang babangil ya klasin salita, yagmet ni confirm iraratan, notwa o dino ande, mahilig ira at marites. Anti papalapag na Dagupan Electric Corporation ang gapo so agawan insidente or casualty nilira da sararatay operation da. At ang tatawagan si Imano na publiko ya manrelay kayo at sararatay official news channels para sararatay accurate and verified information. Walay online na say Dagupan Electric Corporation. Agyo basta-basta panisaan iraratay marites. Si kimot ditan ag kayo basta-basta mangipupos. Mangipapawit na sararatay link. Ya ang gapumot suuntan la ya konformasyon o dino katuan or verified information. Katutan si papalapag na Dagupan Electric Corporation tanong mangikakamayat kayo na sararatan iran na false or misleading information. That is a serious matter. Nayarin walay legal action. Nayari kayong idemanda na Dagupan Electric Corporation. Ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Yun.
Lapod satay Maxil ya dagem ya awit na satay Typhoon O1 sa internet connection na D-Corp at nan down. Ang gamanuntan walay linya, walay line trouble hotlines. Ya atan at mansin siya kunon lukas ya mga wat na sararatay reports tan concerns. Legan niya saray kabyangan na field teams at aktibo irarata niya mampapatrol tapiano na assess. So untalan current situation tan na-restore so power lines simply as soon as possible. Ipapanunot na Dagupan Electric Corporation ya sarati pagikamayat na saray fake news, false or misleading information at nayari da kayo na pailan na kaso nilira eda satan. Saray hotlines da 075-522-4145, 075-522-5433, 075-515-2870, 0917-897-0562, tan 0925-726-9546. Okay, tawagan tayo na ani sa Dagupan Electric Corporation pero mangala tayo na impormasyon ditan ada balay na mga tarum ada panamaglay ng Councilor Jonas Cruz. Good morning, Councilor. Good morning, Kuya Orly. Good morning po sa lahat na nakikinig sa buong Pangasinan. Yes, kumusta na po ang bayan ng mga tarum? So far, okay na Kuya. 100% may mga ilaw na. Kahapon kasi maraming naputol na mga kahoy. Kaya pinatay muna ang mga linya ng kuryente para walang mansipirasa. Okay. So far, sa ngayon, continue yung mga tubig. Mga ibang evacuees natin nagsiuwi na rin sa bahay. Kaya ito, nag-ikot ako sa aking distrito para pumunta niya aking mga kabataan. Mga ilang pamilya po ang evacuee dyan? Evacuees? Kahapon, ayon sa data, umabot kami ng more than 1,000 dami, person. Sa mga mostly sa Riverside Barangay. Tapos yung ilan yung mga sa Mount Piper Barangay. Saan nyo nilagay yan? Sa barangay mismo o sa bayan na? Sa bayan po. Sa Evacuation Center, sa mga school, sa National High School, sa Central School, at yung mga iba sa mga barangay hall nila po na malayo po sa mga rilo. Buti naman pinagamit sa inyo ng DepEd ang kanilang mga eskwelahan. Opo. Actually, mandato talaga na pagdating ng mga ganyang kalamidad, gagamitin mga ganyang mga cases po, purely. Ang akala ko pinagbawal na yan ng DepEd eh. Hindi. So, sa eskwelahan ninyo nilagay, ano? Opo, sa Central School po, Kuya. Ang daming, maluwang yung mga tarum. Ilang barangay ang mga tarum? 82 barangays, Kuya Orly. 82? Sa dami niyan. Mayroong listeners tayo dyan, mayroong Durungan Punta, di ba? Meron dyan, barangay. May Durungan Punta po doon. Actually, sarili sa bahay. Kaya yung mga ibang kabarangay nila, nilagay po nila sa Central School. Okay. So, ngayon, ito, nag-iikot para kasama yung LGU, nagpapabreakfast sa mga evacuees. Tapos ako naman, umiikot naman sa aking distrito. Okay. Yung daan dyan, papuntang papuntang Kamiling. Kalikasan sa Kamiling. Yung papuntang Kamiling, okay naman po yan. Hindi naman siya passable po papuntang Kamiling galing ng Aguilar, mga taram po. Yun. Sa Kalikasan, sarado pa rin. Sarado pa rin kaya yung Kuya. Okay. Gusto ko nga mapuntahan yan uli. Sige Kuya, pagpunta ka dito, balita mo lang ako. Baka naman paluin mo ako ng lechon. Hindi. So yun, ingat-ingat ko pa rin tayo. Hanggang ngayon, maulan pa rin. Kaya sana okay pa rin lahat. So, ano bang committee mo? Ano bang committee mo bilang konsehal dyan sa Bayan ng Mga Tarim? Actually, vice chairman ako ng Committee of Health, tapos chairman naman tayo sa sport. Pero priority ko ngayon sa kaya ng servisyo adiglaman sa Region 1 Medical Center. Yan. So, nagamit mo yung trabaho mo sa Region 1 Medical Center, ha? Yes,
Kuya Orly. Malaking tulong din yun. Opo. Kumusta naman ang mga constituents mo dyan, yung kanilang mga kalusugan? Okay naman kuya, actually meron akong People's Day, ginaya ko ang Regional Medical Center na mamagi ako ng gamot tuwing Wednesday. Napadala lang ko lang yung reseta nila na meron na available ako at darating yung mga gamot nila kapabundok man o mapa-Riverside Barangay. Okay, Councilor, pwedeng pahinaan mo muna yung radyo mo kasi nagpipidback tayo. Yan kuya, hinunaan ko lang po. Okay, yan. So, anong kalimitan na sa pagkakandak mo ng medical mission dyan? Anong kalimitan na lumalabas na sakit ng iyong mga kababayan? Dito kuya, mostly high blood. Pero nakatutok ba rin kami sa ngayong tagulan, yung mga sinisipo, niluubo. Okay. So, mostly high blood. Masarap sigurong pagkain dyan sa mga taram. Aba Kuya Orly. Oo. So, kumusta po dyan sa Dagupan, Kuya Orly? Baha, alam mo naman dito, as usual, puro baha yan. Yun okay lang, ingat-ingat po sa leptospirosis. Abnormal ang Dagupan kung hindi binabaha. Sige po, Kuya Orly. Yun ang pinaka-normal. Po. Yun ang pinaka-normal dito. So, mga nagha-high blood dyan dahil sa yung lechon siguro, no? Ay, hindi naman. So, dito ako sa isang barangay para nagpapabreakfast sa mga evacuees. Okay. So, mga ilang nandyan na, binibigyan mo. Supplemental feeding ba tawag natin dyan? Supplemental feeding, kuya. Dito po sa akin distrito, 10 barangay. So, ito po yung iniikot ko para puntahan yung mga nag-evacuees. Tapos, pag may oras hanggang mamaya, pupunta po ako siguro sa mga ibang barangay. Okay. So, kumusta naman ang peace and order dyan sa bayan ng mga taram? Okay naman kuya, wala pong problema dito, 100% okay. Sa pangunguna po ni Mayor Jensen de la Andes, Mayor ni Palisong. Okay. So, thank you very much, Councilor Jonas Cruz. Maraming salamat kuya, God bless you po kuya. From time to time, pwedeng magbato kayo ng impormasyon dito dahil malayo po yung sa inyo eh. Yun na ang pinakalas na bayan. Kuya, no problem kuya, noted po. Yan ang pinakalas na bayan ng Pangasinan. Opo, bago Tarlac. Bago Tarlac. Okay. So lahat passable. Passable po kuya, passable po. Okay. Thank you very much, Councilor Jonas Cruz. Thank you po. God bless you kuya. Sige po. Nanggalan tayo si Councilor Jonas Cruz na mga tarim Pangasinan. 10 na baloy na Pangasinan, unlob tila probinsya Tarlac. So, sa ikwanto, mostly, saray constituents to sa sakit na, high blood. Ang tinegosyo ng Councilor Jonas, lechon. LDL, lechon de leche. Nako, paano tumutoy? Mangibubunog na sansaki iran litson kada barangay. Idantura na sansaki litson, ay di, na high blood dira, litson mo lalanang, di ba? Dapat mo kung unagos mo dararatan niya litson dyan Dagupan. Total, kumusta ito'y Dagupan? Siyempre, abnormal sa Dagupan, aliwan dulap. Pinaka-normal latan. Dulap alanang. Di ba, naman ni-enjoy si Mayor Daruma Bansa. Kung tawag ka ditan, CDRRMO, mga lakani clearance, antis kaya, makala na impormasyon update ditan at CDRRMO ya dadauloan ng wagak nalilingo si Mr. Si De Guzman ba? Nasa CDRRMO? Si Ronald De Guzman, ang timawag si Richard Olanday sa akaubat, si Michael Kagiwa. Certain Michael Kagiwa, sa ikwanto mga laki ni clearance. Mga laki ni clearance. Magano, discussion tayutan. Discussion tayutan niya issue. Maganat lara raya, singit lara singit, tapiano nabit lalaba lay kangaran nanda.
mangilulugay, Dong Tulyaw, si Erimar Nagilinlin. Sabi rito ni Elimar Naginlin. Mukhang bago itong listener natin. Sabi niya, "Good morning, D-Corp, Dagupan, LGU, Barangay Officials. Nais ko lamang i-follow up ang aming concern tungkol sa poste at mga live wire na natumba at nakabalandra sa harap ng kalsada at gate ng aming bahay. Nag-aalala po kami sa kaligtasan ng mga residente at mga dumadaan, lalo na't may posibilidad na makuryente. May kasama po kami sa bahay na 2 senior citizens, isang kapitbahay na senior at isang person with disability. Sana po ay maunawaan ninyo ang aming pag-aalala, lalo na't madalas pong bahain dito sa aming lugar sa Barangay Maluwod, Zone 9. Harap ng Makusi Bit Clinic." Ayun panawagan daw sa Dagupan Electric Corporation. Mayroon daw poste, mga live wire na natumba at nakabalandra sa harap ng kalsada ng gate ng kanilang bahay. Si Elmar Nakinlin, dyan mismo sa Maluwod, Zone 9. Panawagan panawagan. Barangay Maluwod, Zone 9, harap daw ng Makusi Bet. Ito, pinadala po niya yung picture na talagang may natumba pong poste. Umaasa po kami sa inyong agarang aksyon. Maraming salamat po. Panawagan yan sa Dagupan Electric Corporation. Ito habang nakikinig ka rin, Elimar Nakinlin, nagre-react ka rin lang. Tawagan mo ito. 0917-897-0562. Tapos 0925-726-9546. Yan, tawagan mo yan ang number ng Dagupan Electric Corporation. Ulitin natin 0917-897-0562. 0925-726-9546. Yan po ang cellphone numbers ng Dagupan Electric Corporation. So panawagan din sa D-Corp, siguraduhin ninyong open din ang linya ninyo. Ang dami yung mga numbers na binibigay dito, pero kung tatawag ka, wala naman. Wala naman. Hindi ka rin makatawag. So paano yan? Wala na yung mga ibang kasama natin dyan, mga kaibigan natin kasi sina Engineer Sarmiento, dati Attorney Randal, sino pa? Wala na rin si Mr. Liwag dyan Bago na yung management dyan, wala na tayong communication, hindi tulad ng dati na mayroon palaging nagtatawagan. Ayun, mga kaibigan natin dyan, si Mr. Legaspe, sino pa ba? Yung nasa Dagupan Electric Corporation. Yun. Panawagan lang, dyan sa Zone 9, Maluwod, mayroon pong natumbang poste. Sana agaran ninyo o padaliin ninyo ang inyong mga tao dyan para maibalik, ma-restore ang power na simply as soon as possible. Early in the morning. Kasi maraming naniniwala kay Marites na mayroon daw na kuryente dyan sa Zamora. Yun. Sinasabi ng Dagupan Electric Corporation, walang katotohanan yan. Yung mga reports na nagsisirculate online about an alleged electrocution incident along Zamora Street, Dagupan City. Kinukumpirma nila na wala pong insidente or casualty occurred related to their operation and urge the public to rely on official news
channels for accurate and verified information. Huwag kayong maniwala kay Marites. Ay, nako, ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay wala sa sarili. Yung internet daw ng DCorp is currently down. Dahil nga po kay bagyong Uwan, lahat po tayo may experience po niyan. Ako nga rin, wala pa rin akong internet sa bahay. Wala pa akong ilaw sa bahay. Gamit namin 2 araw na yung mini generator ni Kagawad Owen. Ang daming nagcha-charge din doon kagabi. Pero gagawin po ng Dagupan Electric Corporation ang kanilang manpower ay naglilibot po yan dahil kailangan na ma-restore talaga ang power line safely as soon as possible. Mayroon silang mga teams na nagpapatrolya para ma-assess ang current situation. Baka hindi nyo pa napupuntahan ang Zone 9 sa Maluwod. May panawagan po rito sa ating programa. Zone 9 Maluwod, may natumbang poste po dyan. Marites, i-push mo naman na gumagalaw ang Dagupan Electric Corporation na walang na kuryente. Marites! Nako, nakakatawa talaga. Pagbukas mo ng cellphone mo, mayroong nagagalit dahil wala raw report sa mga nakuryente na yan. Wala namang katotohanan yan. Ray Martin Espinosa dyan sa Makati. Si Romeo Gomez, sabi niya, normal na rin dito sa amin ang baha, idol. O saan ba ang area ninyo? Lahat na sa Dagupan, normal na yung baha. That is our new normal. Sabi na, that is new normal na. Wala na. Ano pang gagawin? Nagagawa pa ba tayo ng mga paraan para hindi tayo mabaha? Hindi. Adapt the nature. New normal na yan. Pambihira. Reginald Leo Quinto, Magdalena Rabago, Pat Molinaong, Cesar Patane. Ernesto Musada, Elmer Naginlin. Ito yung nagchat sa atin dyan sa Zone 9 Maluwod. John Van LG. Helmet, subject follow-up on pollen, electric posts, and live wires. Sabi niya, dyan sa Maluwod. Nais ko lamang i-follow up. Nabasa na natin to binasa na natin. Hopefully, mga kaibigan natin dyan sa DCorp ay nakikinig din. John Dexter Kalimli, Miriam Dasig Bulataw, ditan at Orbis Tondo, Pangasinan. Kumusta yung sitwasyon nyo ditan? Perla Fernando, si Marisa Carino, tan si Albert Carino. Si Deo Valdez, Kagawad Panod Quinto, ditan Ed Lucaw, si Napoleon, nating lahat. Napoleon ko, wala pa rin daw silang kuryente at normal. Baha pa rin sa kanila. Yun ang normal. Dulap ni katulatay normal. New normal latay dulap, amigo. Kanyang kaskasyan tayo, yung mampaayos na saratay brick pad, tawag natin doon, rust proofing na saray luluganan. Yung mga Roman Catholic cemetery boys,
O ayusin daw ninyo yung daanan nyo dyan para hindi mapalispak si, ano yun, pangalan nun, Marita Milicio. Sisisihin pa kayo ni Ramil Velasquez dyan. Dahil napalispak daw. Okay. Benedict Pinalayas, Dumayas. Cristina Ocampo. Juan Robosa o Juan Robosa, si Tim Robosa, si Kagawad Oliver Robosa, Kagawad Boji Espinosa. Condolence at pamilya Kidis, inatay manay asawa ng Kanayon Estila Kidis. Good morning, Matt. At kinan aning nangyari. Flores, former barangay captain, tan si former barangay captain Bibot de la Cruz. Tan siyempre si barangay kapitan Hubin Salayog. Kumusta yung sitwasyon nyo ditan? Inagaw-agaw tan, ipupusmat na Maestro Belisario. So sitwasyon nagkalmay. Normal, delap yala ng tan. Kabwasan, ipupustula. Yan normal lay delap at barangay kalmay. Si Joe Perez, agmakalako, sarado'y pwisto to. Lapud Danom at downtown area. Perde negosyo ng Joe Perez. Haluuban lamot, may pwesto to. Gitaan at downtown area. Normal, latan Joe Perez, supakadalap. Rosalina Aquino, Mario Ico, Cecilia Morante, si Marlon Bauzon, si Hollywood Born, and si Marlon Nadong o Marvin Nadong, si former barangay captain Sani Hunatas Malasalasas, inawayaon sa Bintampur ditan at barangay Salaan na Mangaldan, si Patrick Molina, si Binong Aquino, Ma'am Jinky Alagadan, Manong Paul Alagadan, thank you very much. Pasalubong galing sa Bigan. Nagimasan. Napintas taday jay bagnet nga isahog iti balatong niya. Ay, nagimas apo. Napudot. Agsalsaluyot ka nga mangan. Sarlo Gonzales, si paring Noel Lumboy, Titan at Bud Calasiao, Rene Villamil. Nagpapasalamat po sila sa SM Dagupan City dahil nga po may libre po silang parking. Yung mga bahain ang kanilang lugar na normal na binabaha ay open po yung SM na mag-park. I-park ang inyong sasakyan. First come, first serve. Ariel Lawana na Bandong, Alex Centeno Rosal, si Maxi Soles, si JJ Gamboa. Si J. Ford Sandoval, kumusta na? Wala na, hindi na binalik yung cellphone mo. Talagang, alam mo na, marami rin talagang may makawanan. Makawanan kayang kayaryanan dala. Sabi ni G. Porda Sandoval, hindi raw siya nakatulog. Hanggang ngayon daw, may kape pa raw siya. Ay, ingat-ingat ka dyan. Ha? Mahirap na baka ikaw pang pagkapihan. Kaya mag-ingat-ingat ka. Ariel Bandong, Jomar Landingen, Bernard Arsadon, Celestina Kalimlim, Lynn Coronel Kagawad, Bona Mendoza, Madurian niya Kabuasan.
Sabi ni Marites Silang dyan sa Canada. Nagpapasalamat po ako at maayos lahat ng mga pamilya namin dyan. Mas lalo na po yung dalawang anak ko dyan sa Karaal, sabi ni Marites Sabala Silang ng Winnipeg, Canada. Basta huwag kang maniniwala sa mga Marites. Wilma Cabico and amigo Rene Velasquez, si Jack Velasquez. O Nathan, numambilang agay-gay, adural-dural iraratay sapatos yo, sandals yo, anak yo labat, Irinyo Velasquez ditan, at di Benicia Street. Paula ed Nueva, atay Umbrella Market ditan, nanang ninyo lamay pwisto tudtan. Amigo Bads Vidal, Reginald Leo Quinto, Alex Centino Rosal, and Glory Sanchez Maramba. Ang dami pala rito. Ang dami pala rito mga nagchat-chat. Sabi rito, condolence daw kay Engineer Ruben Baisik ng Barangay Dalangiring. Namatay po ang nanay nila, si Ate Luz Macalanda Baisik. Okay. Raray kakanayon kabalos-balosay linawa kabkabat na Luz Macalanda Baisik ditan Dalangiring Orbistondo Pangasinan ipapakabat si Kato at Andila Bilay. Impormasyon ipapasabit si katayo ng Miriam Dasig Bulataw. Happy birthday kinan Manang Celia Lim. Happy birthday Manang. Ang ating kaibigan si Brian Tal Placido, kumusta dyan sa area mo sa Maluwod? Hindi ka ba binaha? Meron na bang kuryente sa area mo? Doon sa Sunline, wala pa rin. Nananawagan na sila. Sa Dagupan Electric Corporation, si Roger De La Cruz. Congratulations nga pala sa University of Luzon. Nanalo po siya against sa Philippine College of Science and Technology. Mahigit 20 na points ang lamang. Nandyan sina Roger De La Cruz, si Roberto Amado Jr., si Manny Gatchalian. Okay. Inarnamot sunsublaya laban. Ditala mo o Dagupan City People's Astrodome so Panggalawan. Nasaray Kabyangan na Kabyangan, Nasaray Universities and Colleges Athletic Association o Pangasinan o Dino UCAAP. Si Papa Odi, ang sabi niya, cellphone is life. Ayun. Cellphone is life. Kailangan talaga mayroon tayong mga communication. Kaya gamitin natin itong komunikasyon na ito sa magandang pamamaraan. Hindi po yung puro na lang marites. Dahil maraming naniniwala pa rin kay marites. Don Ramon Bautista, sabi niya, panalo raw ang dagupin nyo. Oh, panalo. Ipunin natin ang mga tubig para magamit natin pagdating ng tagtuyot. Yun. Yun ang advice po ng ating Pangulo. Kasi ang bagyo hindi na sumusunod sa kanyang schedule. Pasaway ang bagyo.
Dumarating na lang na hindi na sinusunod ang kanyang schedule. Hindi niya pinapakinggan ang ating Pangulong Marcos. Ang sinabi ng Pag-asa, ganitong oras ka darating, ganito. Sabi ng Pangulo, hindi na sumusunod dito sa kanyang schedule. Yan, pagalitan mo nga, Apo Presidente. Paluin mo nga yung mga bagyo na yan na hindi sumusunod. Yan, yung mga... ayun po to pala, si Sister Esther Ortiz dyan sa Canada. Okay. Sabi naman, wala pa rin daw kuryente sa Mangaldan. Yung nasasakupan pa ng Senpilco yan. Ito paparating natin kay Engineer Rodrigo Corpus. Wala pa rin daw kuryente sa Mangaldan, particularly dyan sa barangay Bunlag. Dr. Vicente Bernardo. Yun, bukas pag-usapan natin yung tinatawag na absentee leaders. Absentee leaders while ang bagyo ay nananalasa sa kanilang mga nasasakupan, wala yung kanilang mayor, nasa abroad yan. Yung mga LGUs dyan sa Cebu, ayun, iniimbestigahan na ng Department of Interior and Local Government. Yung mga executives na nag-foreign trip despite na may bagyo. Ayun. Pero paper tiger lang naman mga yan Wala naman yan. Wala namang ginagawang sanksyon sa mga yan. Yung mga empleyado sa Region 1 Medical Center, may memorandum na po si Director Joseph Roland Mejia, resumption of full hospital operations on November 11, ngayong araw. Kung may hangover pa kayo sa Bagyong Uwan, tulog lang kayo. Sarap ang buhay, di ba? Tumatawa si Edwin. Sabi niya, okay lang, matulog ka lang. Magpahinga ka nang magpahinga dyan. Siguraduhin mo lang nagigising ka. Ay, nako. So, resumption of work, dyan sa Region 1 Medical Center. Siguro, ang haba na ng inyong bakasyon Mula pa nung nagsimula ang undas. Bakasyon na kayo dyan. Yung palaro po ng University Colleges Athletic Association of Pangasinan, supposed to be sa Friday, mayroon pong laro sa Dagupan City People's Astrodome. Pero ginamit ng mga evacuees, kaya next week na lang po ang Game 2. Yun po ang panawagan ni Roger De La Cruz. Ito yung sinasabi. Ito, ano ba ito? Post ng mayor ito? Promise, nag-overthink ako dito. Isang fake news na hindi nagpatulog sa akin. Was it true? Post niya ito. Daming PM about this. D-Corp nakalay inatay dahil at kuryente. Pakiirap lang namin so power supply. Nag-alala daw ang inyong mayor. Naniwala din dito sa fake news na sinabing marami raw namatay dahil sa nakuryente. Nako, ang dami mong niloko rito dami mong niloko, daming napagalitan dito sa mga fake na news na yan. Pati ang mayor na nasa abroad,
nandun sa, ano ba, Korea, China. Korea ata eh. Nag-i-enjoy siya doon, nag-overthink na siya. Naaburido siya. Sabi niya, promise, nag-overthink ako dito. Isang fake news na hindi nagpatulog sa akin. Was it true post niya ito? Daming PM about this. Sabi, anong problema eh. Enjoy ka lang dyan, Mayor. Walang problema. Normal lang yung nababaha kami dito. Kukuha ka pa ng clearance. Kukuha ka ng clearance. Paano ka kukuha ng clearance? Nasa abroad yung mayor mo. Saan ka kukuha ng clearance? Yun ang sinasabi ni Michael Kagiwa ng City Disaster Risk Reduction Management Office. Anong pangalan nung nakausap mo? Michael Kagiwa. Anong pangalan nung nasa PNP? Corporal Corpus. Ay nako, Corpus Delicti. Corporal Corpus. Tumawag kami kahapon. Sabi niya, wala pa yung mga officers namin. Sa after lunch po sila darating. So, ibig sabihin, hindi niya alam ang nangyayari. Operation sa kanyang station. Dagupan City Police Office. Good morning, Colonel Orly Pagadwan. Para hindi nating tawaging SWAT yung mga pulis dyan. Alam niyo yung SWAT? Special Weapons, Arms, and Tactics. Parang ganun yung meaning nun eh. Pero kung ganyan, yung mga tao yung walang alam sa operation, magiging SWAT yan. Anong tawag natin sa SWAT? Sundalong walang alam, tanga. Para hindi kayo matawag na SWAT, kailangan aware kayo kung ano nangyayari sa inyong station. Hindi yung hintayin pa namin yung mga officers namin. After lunch po sila darating. Nako. Hindi natutulog ang balita. Kailangan natin makakuha ng update dahil maraming nag-aalala sa kanilang mga relatives kung ano na nang nangyari. Sasabihin ni Corporal Corpus na hindi pa po, wala pa yung mga officers namin dito. After lunch na lang po sila darating. Ayun, naging SWAT siya tuloy. Wala siyang aram sa kanilang operation, sa kanilang station. SWAT. Sundalong walang alam, tanga. Si Naria Siapno, tutuputin tono, dulap ni di manad tindaan. Kasabik ditan at Quintos Bridge, danom ni Paula Diman, na Naria Siapno. Mambaluto ka lah. Roberto Nemer, Melba Flores Serna, Normandi Pabia, iba naman ang trippings ni Normandi Pabia. Parang si Presidente Marcos naman ito. Si Normandi Pabia, sabi niya, magtanim na lang daw tayo ng marijuana sa bundok para iwas baha. Yun. Mag-usap kayo ni Pangulo. Magkawagay kayo niyan. Okay. Si Kuyang Emmanuel Corrales Ditan at Daly City, California, USA. Say kwanto maliketak makarengel na balita ditan ed sikatayo kanto ja ed Pangasinan. Salamat ed early in the morning ya programa yo. Maksilawa lanang sulaman mo bro ta si kayo sa pakakaantaan mi balita. Kumusta lara ya tagadtan kuno ed kabaranggayan to ditan ed Gayaman Bimalay. Sabi ni Romeo de la Cruz, wala la kuno'y silaw Edson 9 maluwod karuman ni. Bakit ang kapoy silaw balat dan ginay? Ang kapoy silaw nan... Dali yung pangalan nito. G... Kanto jalay, tanan chat mo dya sabi ni Elmar Naginlin,
wala raw ilaw sa tapat ng bahay nila dahil natumba yung poste. Mayroon pa nga siyang pinurward na picture. Talaga natumba yung poste. Ngayon, sa Zone 9 ito sabi niya, sa Zone 9, wala daw ilaw, harap ng Makusi Vet Clinic. Pero ang sabi naman ni Romeo de la Cruz, mayroon na raw pong ilaw sa Zone 9. Yan. Baka doon sa bahay niya mismo ang wala. Katulad ko rin, bahay ko lang ang wala. Lahat na ng neighbors ko meron. Kumusta ka na rin, Tata Angeles? Hindi ka ba nabaha? Nabaha yung Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Umakyat po yung tubig. Di mas lalong tinamaan ka dahil kapitbahay mo lang naman yung simbahan natin dyan. Diba? So, yun. Sabi ni Sarlo Gonzales, abnormal so dagupan no amaga so downtown kanto. Kaya normal na po yung baha. Normal na. No amaga ko no iraratay dalan abnormal la at Ate Gagimira. So yan. Nag-overthink daw ang ating mayor. Nako. Yan. Enjoy ka lang dyan, Mayor. Normal yan. Normal na sa Dagupan City ang mabaha. Huwag kang mag-overtake dyan. Huwag kang mag-problema. Mag-enjoy ka lang dyan. Enjoy. Balita ako, November 15, papuntang USE ka na naman. Kasama na naman yung mga DepEd officials at sa mga Manling Korea Kalanguran. Ganun ba yung mga kasama niya? O sino ba yung mga pupunta sa USA after Korea? Pagdating niya rito November 15 Sunday, aalis na naman daw papunta sa saan? Amerika, doon sa Milpitas. Yun, sabi dito nasaan na yun? Warentay 3 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Si amigo Jojo RP Ditan at Santa Barbara, si Lawrence Ditan at City of Kayanga Sampabian, Kayanga Tambal na pulsa. O dyan ipakabat, malalapot saray, manangan tabay. Early in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, diba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as
7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pagsalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa ating kaligtasan, iwasan na ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Mga Magic Suki, alam nyo ba kung saan magaganap ang pinakamasayang sale ng taon? Siyempre, Sa Magic Group of Companies, Big Sale with Love! Dito, mapapa I love you presyo kasabig discounts ng Magic Appliance at Magic Department Store. At kung gusto mo ng sulit na combo, meron ding exciting gift packs and bundles mula sa Magic Supermarket. Tara na, mag-shopping at mag-food trip sa mga food stalls ng M Global Incorporated. Pero teka, hindi lang yan. May special hour raffle tuwing umaga at hapon, plus the Big Sale with Love Grand Raffle. More shopping, more chances of winning, more love! Meron ding fun at exclusive activities na will surely make you feel loved. Kaya halina, sama-sama tayong mag-enjoy sa Magic Group of Companies Big Sale with Love! Gotta take every drop.
Hawakan nyo raw si Liway, magre-report daw. Big Sale with Love at Magic Calasiao, Victoria Place, 9 a.m. to 9 p.m. Daily on November 14 to 20, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG-0355, Series of 2025. See you there, mga Magic. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan sa text message ng Brother Rocky Basandani. We learn not in the school but in life. Good morning, sabi niya. Okay. Good morning, Matt. At kinan Jimpo, Nora Llamas. Nagtatanong kung bukas po ang opisina ng D-Corp. Bukas palagi yan, pero mahirap ang daan papunta doon ngayon dahil baha pa rin. Si Roberto Nemer, Melba Flores Serna. Kapatid tayo report. At panamaglay ng Liway. Kaaron Liway, go ahead. Yes, Kaaron Orly. Nandito ako sa may bahagi ng Bunuan, Katakdang, malapit sa Kalamyong. At talaga makikita dito napakaraming bangos. Napakaraming bangos na nilalako dito sa gilid ng kalsada. Hindi lang dito, kundi ganun din sa iba pang lugar. At sabi nung mga nakausap nating nagtitinda dito, ito ay mga nakuha nila dito sa ilog. Kumbaga Pangasinan, Tabalaya. Tinabal. Tinabalya at saka ang presyo, yung 5 piraso ang 1 kilo nasa 70, 60, 70. Pero ito mga bagong kuha, Kaaron Orly. So ibig sabihin niya may na-wash out na fish pen? Palagay ko mula pa nung isang araw, Kaaron Orly, kasi kahit kahapon maraming bangus na nilalako sa gilid ng mga kalsada. Pero itong nakikita ko ngayon, napakarami. Sabi nung saka sa itsura, malalaman naman natin, ito mga bagong huli. At kung nung bago ang bagyo, ang presyo ng bungus ay nasa 150 to 200 1 kilo. Ngayon yung malalaki ay bumagsak na sa, nilalako lang to ha, kung ibig sabihin nahuli lang nila sa ilog nasa 100 per kilo. Pero yung medyo mas maliliit nasa 80, meron ding nagbibigay ng 60. At nakikita natin dito yung iba, talagang pinapakyaw na nila, sako-sako yung kanilang kinukuha. At ito naman ilalako nila sa ibang mga lugar. Mm-hmm. So kung ano yung kukunin nila dyan, nandito na sa may Quintos Bridge. Yes, ito naman, andito ako sa malapit sa Kalamyong. Kasi papunta akong Sandaligan, so nakita ko dito, napakaraming tao, yung pala, maraming bangus. So kung ano man yung loss, nung mga nagmamayari ng mga fish pen at mga fish pan, ito naman kita ng mga kababayan nating merong mga bangka, merong araya may marunong yaman tabal, at ito yung kanilang nilalako. Kumbaga, ang puhunan nila, yung effort ng kanilang kapamilya na pumunta sa ilog para mangalap ng bangus. Pero imagine mo yan, madaling araw yan. Yes, at ito meron pang nagdadating ang mga bangka. Ito yung mga bangka na bisagwan at may mga laman ng mga bangus. Meron yung mga tatay kasama nila, yung mga anak nila na mga estudyante age, kumbaga.
So, ito naman yung pagkakataon nila. Sabi ko nga kanina, yung loss ng mga namuhunan sa mga fishman at saka fishpen ay dahil naman sa bagyo at na-wash out yung kanilang mga it's either fishpen, nag-overflow yung kanilang mga fishpan. Ito naman yung mga nahuli ng iba nating mga kababayan. So, kung hindi lang... ang epekto niyan, mahal ang bangus mamaya. Magmamahal ang bangus later kasi nung bago yung bagyo nga, napakamahal ng bangus. Pero dahil nga sa na-wash out yung mga fish pen at na-overflow fish ponds, baha naman ng bangus ngayon sa kung saang lugar. Hindi lang dito sa Dagupan, kundi ganyan din sa Binmalay, sa Lingayen, and parts of Mangaldan. So yan lang. Dahil meron ng kuryente, sabi ng ibang bumibili, hindi na problema kasi pwedeng ilagay sa ref, pwedeng ilagay sa freezer at may mabibili namang isda. So yung mga nagnanais mag-ulam ng bangus, eto na yung pagkakataon na sabi nga nila magpakasawa sa ulam na bangus. Pero pwede naman itong ipindang, kumbaga, o kaya ibabad sa suka. So yan ang ating report mula dito sa may Bunuan Katakdang, Liway, Manantan, Iparagire. Thank you very much, Kaaron Liway sa tanya report. Okay, di man subagsakan da natan at Bunuan Katakdang. Malapuratan da Kalamyong, malapuratan da Pugaro, Salapingaw, Kalmay, Mantabal iraditan at say Ilog, on diri sura ditan da Bunuan, di man la Katakdang sa Pangilakuan da. Okay. Araya laman so nan overflow ya fish pan, araya kabyangan nasaray fish pen, ya na blos iraratay bangus, ya nala tabal. Very fresh tan, very fresh. Sambu yo habang mamura ni. Nanang nyo mo ito ditsura. Wala mo dya, ilalako da Quintos Bridge, sa Kaluksab. Abay na Star Plaza, Tanditan, Nable. Dakdakil, sumalala ko ditan. Nagmaliw lalangulayan, satellite market. Normal itan, dagupan tan. Diba, Jamie Bibi Torrio? Nagpapasalamat siya sa ating Panginoon dahil nakalagpas siya sa sakuna. Dulot ng bagyong si Owan. Naalala ko tuloy yung apo kong si Yuan. Okay, ito maganda. Yun na magpasalamat tayo. Despite sa lakas ng hangin at buhos ng ulan, tayo po ay buhay, safe. Yun ang mahalaga. Kailangan nating magpasalamat sa buong may kapal. Pagtanaw ng utang natin, ng buhay natin. Kantabay ko technical side, Richard Olanday. Itilak milalangula subalag min pisasalamat at balang sinansakay ya pinablin dumarengal o nahabol si Eric Paraino. Si John Ray Bautista, kumusta latan at amang kuro Bimalay. Aga asalinap iraramay pispan mo, John Ray. Pakumusta mutla at kinan na amigo Kapitan Lito Castro. Si compadre Dre Compads, Engineer Bobby Llamas, si amigo Engineer Ramiro Soriano. Kumusta mutla si Architect Magsano? Happy golden wedding anniversary
at kinan Manong Pil tan si Kapitana Julie Perez. Happy birthday kinan Manang Silya Lim. Salamat at lawas panagantabayo. Salamat wadtan kayon safe at palabas ya Typhoon Uwan. Thank you for your prayers. Diyos ti agngina apo. Kalaranan nyo la sa programa na Karambola. Sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes.